Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan nyo po inyong lingkod. Mga tambay, samahan nyo po at magkomentohan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Mga kabayan, sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat. At syempre po, umpisa na po natin. Ito pong viral daw po mga tambay. Nung mga nakarang araw po ito, nag-viral po ito sa Senado. At syempre po, umeepal na naman po. Umeepal na naman po ang isang Marcos, ang isang senadora, para po syempre mapag-usapan. Pero pag-usapan po natin, para naman po mapag-usapan siya. At meron po siyang dalang bag, mga tambay. Yung bag po ay buhaya. At pinagkakaguluhan po, mga tambay. At nagsabi naman po siya kung ano pangalan ng buhaya. At ang tinatanong po natin, sino po ba ang buhaya, mga tambay? Sino po ba? At sino po ba ang matatakaw sa pera, mga kabayan? Pakinggan po natin ito. Ito pong balita na pinag-uusapan po noong mga nakarang araw. ESPN natin si Rin, pinag-uusapan sa Net Spotted kasi ang may buhaya. May buhaya sa Senado. At binunyag po ni Senator Mig Zubiri sa plenaryo at pakinggan po natin ang kanyang pahayag. I just also like to make special mention of the bag of Senator Amy Marcos. I've never seen such kind of unique bag. Nakita niyo yan? Ayun, it's really the Pabiro po yung tanong na yan ni Senator Migs. May pangalan daw ba yung bag? Matapos po yung sesyon ng plenaryo, pinangalanan naman ni Senator Amy Marcos ang kanyang buwaya na bag. So, kumuha niya. Napakinggan po natin, Senator Amy! Itatago ko na to. Ang daming nakikiagaw sa akin sa buhaya. Cute nga yung taba-taba. Ano ba kayo? Bonjing buhaya, baby. Bonjing. Bonjing! Ang pangalan ng kanyang buhayang bag. Yan yung pet name niya, di ba? At may paburiw pa daw na hirit, ang senadora. Huli lang ako nag-isa. Dapat makulong silang lahat. Ilan ba sila lahat, ma'am? Lahat ng buhaya, lahat ng lulong. Aarborin ko nga yan. Sa manang ng bayan. Yan po mga tambay. Talagang mga buhaya lang po ang sinasabi niya at talagang dinadala lang po niya sa kanyang pinsan kay Bonjing, mga tambay. Bakit hindi niya po masabi na meron pong buhaya doon sa Malacanang? Bakit lagi lang po si Bonjing, mga bayan? Kanino po ba nagsimula ang korupsyon? Sino po ba ang Pangulo, mga bayan? Magkakaroon po ba ng buhaya kung ang Pangulo po ay may kamay na bakal? May kamay na bakal? Meron po ba? Magkakaroon po ba ng maraming buhaya ayon po sa kanya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kung ang Pangulo po ba ay may kamay na bakal sa korupsyon, dadami ba yung sinasabi ni Senadora Amy Marcos na napakaraming buhaya, na dapat makulong ang mga buhaya? Kung matino at magaling ang Pangulo, sino po ba yon? Di po ba kapatid niya yon? Yung tinatawag na weak at napakarami din pong issue ng korupsyon. Ipapaalala lang po natin sa isang senadora na ading ng Pangulo, na tambay. Hindi po pala ading. Ang ading po pala ay kapatid. Siya po pala ay ating. Ipaalala po natin kay ating dahil panganay po ating, di ba? Sa Ilocano po. Ito po si ating, mga tambay, ay nakakalimutan po yata yung mga korupsyon na issue ng kanyang ading. Di po ba? Ano po issue ng kanyang ading? Unang-una po, pumutok po ang issue na tuni-tuniladang ginto na ibinenta po nila galing sa Central Bank. At wala po tayong nabalitaan na yan po ay ipinahayag at ibinalita sa mga Pilipino kung magkano po pinagbilan, sino bumili at saan binenta. Hindi po ba? At ano pinagamitan? Senadora Amy Marcos. At ano pa? Pati po ang pera ng mga taxpayer, contribute ng mga Pilipino, ay pinakailaman din, umano. Ang SSS, GSIS, PDIC, at marami pang iba. Billion-billion daw, umano. At ano pa, pati ang investment ng Maharlika Investment Fund, ay hindi na po malaman kung saan po pinag-i-invest. At wala na pong update o report sa mga Pilipino ang mga dinamuhong ito, ang mga hindot na ito.
Senadora Amy Marcos, sino po ang dapat pong managot diyan sa napakalalaking pera? Sino po ba talagang buhaya? Ang buhaya lang po ba si Bonjing? At paano pa po yung paglipat ng 89 billion at nalipat na po ang mahigit 60 billion, mga kabayan? Sa pirma, kailangan po ng pirma ng Pangulo para po mailipat ito. At pati po yung kapupunan ay hindi na rin po maipaliwanag ng DOH at ng PhilHealth kung saan po at nasaan na rin ang kapupunan o sinasabing kabuuan ng 89 billion. Yan po ay hinahanap na rin po. Ano na nangyari dyan? Hindi po ba? At ipaalala rin po natin kay Ateng, yung pinirmahan po ni Adeng ng napakarami pong anomalya. 241 billion ayon kay Congressman Ungab. Yung GAA. Ano po nangyari doon? Napaka-anomalya po yun. Impeachable po yun. Parang PhilHealth. Parang pagbenta sa ginto. At pati parang pinakailaman mo ang mga pera ng mga contributor ng mga Pilipino. Wala po kayong say dyan. Ateng. Laging kitang baluslos lang. At paano rin po yung ginawa ni Adeng? Ni Adeng po ninyo. Yung ginawa po niya na anomalya sa mga proyekto ng gobyerno na siya po ang may accountability. Ateng. Mga proyekto, mahigit 3 taon, flood control pa lang, ay tumataginting na po na hindi bababa sa 1.2 trillion pesos. Ang accountability ay nasa Pangulo dahil kontrolado at hawak niya ang DPWH. Ateng, grabe po, bilyon. At ang inyong Adeng ay umahawak din po na napakalaking budget sa Malacanang. Hindi bababa sa 20 billion. At ang Intel at Confidential Fund ng inyong kapatid, na inyong Ateng, ay hindi bababa sa 4.5 billion, Ateng. Wala po bang korupsyon at pagiging buhaya? Si Ateng? Hindi po ba? At ano pa po ang pumuputok na balita ngayon? Pati ang interim release ng dating Pangulong Duterte kung ito'y papayagan ng ICC. Ano ang sinasabi ng inyong Ateng, hindi po pwedeng umuwi ng Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Nakita niyo po ang panggigipit ni Ateng nang sinasabi niyo at ayaw niyo man lang banggitin na ito ang pinakabuhaya? Hindi po ba? At dapat po itong managot sa dami po ng ginawa nito, katarantaduhan at kawalanghyan at lalong-lalo sa paglabag sa batas, sa due process ng isang Pilipino. Hindi lang po kay dating Pangulong Duterte. Marami pa umano. Ateng? Hindi po ba? Hindi niyo po ba napapansin si Senadora Amy Marcos? Siya po ang pang-divert. Pagka po siya ay pumusto na o sinasabing pumustura na at sinasabing light camera action, papasukan niya na po yan. Kasi yung accountability ng korupsyon, nakahiya-hiya po ang administrasyon ng kanyang Adeng. Dahil mismong South Korea pinamukha Ateng sa pagmumukha ng inyong Adeng, ng administrasyon ng inyong Adeng ay talamak at sugapa sa korupsyon ang administrasyon ng inyong Adeng. Hindi po ba Ateng? Sampal po sa pagmumukha ng inyong kapatid dahil siya po ang commander-in-chief. Sinampal sa katotohanan ng South Korea. Nalaganap at systematic ang korupsyon kaya hindi pinagkatiwalaan ng South Korea. Hindi po ba? Na ang pera po nila ay maibulsa lang ng sinasabi niyong mga buhaya. Hindi po ba, Ateng? Kaya dito po kay Senadora Amy Marcos, komento ko po, mahirap pong pagkatiwalaan yan. Dahil yung mismong nagbigay po ng mahigit 3 taon na problema, korupsyon, pamumulitika, mga kabayan, ay hindi niya po mabanatan
ayaw na ayaw niya banggitin ang pangalan ng kanyang kapatid. Tanging si Bonjing lang at yung asawa ang kanya pong binabanggit at binabanatan. Dahil yung kanyang kapatid, mga kabayan, ay isa pong anghel sa kanya. Pinuprotektahan po ang kanyang kapatid na commander-in-chief ng kanyang ating. Kung talagang matino itong si Senadora, mga kabayan, at nagkakagulo na po ang ating bansa, ang ating bansa ay nagkakagulo na napakahirap na ng sitwasyon ng mahihirap, napakamamahal ng bilihin, sobrang taas na po pati bayarin natin. Di po ba? Hindi na po halos magkasya ang kakarampot nating kinikita. Pero kung talagang ikaw ay makabayan, mapagmahal ka sa Pilipino at talagang lingkod bayan ka ating, step down na iyong kapatid. Napakarami ng kapalpakan at katarantaduhan at kawalang hiyaan na mahigit 3 taon na ginawa sa Pilipinas. Kung si dating Pangulong Estrada, weteng lang ang pinagmulan ng kanyang issue. Weteng, hindi pa taxpayer money. Tinanggal na. Samantalang ang iyong ading, grabe, limpak-limpak, trilyon. Taxpayer money. Tapos pati inutang. Hindi maipaliwanag kung ano mga big ticket project. Pero dadalhin mo lang kay Bonjing, ating. At kung talaga ikaw ay matino at sinasabi mong panay ang banat mo kay Bonjing, bakit nananatili pa rin si Bonjing sa House of Representatives, ating? Bakit? Binabanatan mo ng binabanatan si Bonjing, ayaw naman alisin ng paborito mong kapatid. Favorite. Hindi po ba walang hiya? Hindi po ba napakawalang hiya nitong senadora na ito? Babanatan mo ng babanatan si Bonjing na buhaya na dapat makulong, samantalang yung kapatid niya si Adeng, ang tingin po kay Bonjing ay malinis na tao. Walang pagkakamali. Hindi po ba? Hindi po ba? Ano sabi po ng Pangulo dyan? Hindi po yan pwedeng akusahan. Di po ba? Si Bonjing at yung mga si Sila Saldico, di po ba doon sa kanyang podcast, ano sabi? Innocent until proven guilty. Di po ba? Kaya nga po ibang-iba. Sanay na sanay po ang senadora mambudol. Mabay, artistang-artista po. Scripted. Itong senadora na ito, dadaling ka lang sa bag. Buhaya, pinangalanan pang Bonjing. Samantalang ayaw malang pangalan niyang Bongbong. Bakit Bonjing? Bakit hindi Bongbong? Di po ba? Dahil kung walang Bongbong, walang Bonjing. Hindi po ba? Real talk? Magkakaroon po ba ng Bonjing sa Kongreso kung walang Bongbong? Hindi po ba mga hindot ito? Masyado ka na. Bistado ka na, Senadora Amy. Huwag mo nang buduling muli ang mga Pilipino. Ang ugat ng problema at ugat ng korupsyon, nagmumula po sa Commander-in-Chief dahil po iba po siyang magpatakbo. Yung sinasabi nga po natin, kung ang Pangulo ay katulad ni dating Pangulong Duterte, napakalaki pong kabawasan na magnanakaw. Hindi naman po mawawala ang korupsyon. Pero yung malaking porsyento ng korupsyon, may stop pag pumikamay na bakal ang Pangulo. Hindi po magkakaroon ng Bonjing at maraming buhaya sa Senado at Kongreso kung si dating Pangulong Duterte, katulad niyang Pangulo ng bansa. Pero kung ang Pangulo ay katulad po ng isang Bongbong, dadami po ang Bonjing at buhaya sa Kongreso at Senado. Real talk, mga kabayan. Ganyan po maglaro ng politika si Senadora Amy Marcos. Plastic umano.
mga kabayan. Plastic. Sanay na sanay mambudol sa mga Pilipino. Dadaling ka lang sa mga bag, salita. Ano na nangyari sa iyong promises sa mga Pilipino na ibabalik ang dating Pangulong Duterte sa Pilipinas? Babalik! Yung sinabi nga lang ng Malacanang na hindi pwedeng pauwiin yan, may nagawa ka ba? Kung talagang matino ka at sinasabi mo tunay ka sa iyong mga sinasabi, tinutukan mo na sana ang ombudsman para makasuhan ang DOJ Secretary, si Torre at mga sangkot dito, sila Marbil, di ba? Ang magkapatid na DOJ Secretary, ang Remulla. Di ba? Wala na! Tahimik ka na! Saan ka na nagpo-focus? Sa bag. Kasi ipit na at siyempre po, meron na po kasi tayong mga kababayan na bumubuo ang grupo na magkakaroon po ng malawakang protesta kay Bongbong, kay Bongjing. Kaya po umeepa lang isang senadora na ang gusto ng isang senadora na si Ateng ay matutok lang po lahat ang korupsyon sa ating bansa kay Bongjing at sa mga buhayang kasama ni Bongjing. Kailangan pong mailihis ang pangalan ni Bongbong sa korupsyon. Hindi kaya, Senadora Amy? Di ba? Kung talagang ikaw ay nakakita ng malawak ang korupsyon, unang-una ang Commander-in-Chief. At kailangan po yung ma-impeach. Kung talagang matino ka pa at gusto mong isalba ang bayan at mabawasan at mawala ang korupsyon, matagal mo na sanang ginawa na step down si Bongbong. Hindi po ba, Ateng? Kaya napakamalas po ni Vice President Sara Duterte na muli po siyang nagtiwala kay Ateng. Napakamalas po, mga bayan. Napakarami na po pagkakataon na binubudol po sa sobrang bait sa pamilya Marcos ng isang Vice President Sara Duterte. Real talk po, mga kabayan. Tinulungan mo, pero ngayon, nag-a-apply na interim release ang dating Pangulong Duterte at gusto niyang makabalik sa pansamantalang kanyang kalayaan sa ICC. Pero, meron pong pamilya na tinutulungan mo at napakadalas kang budulin, katulad ng Senadora Amy Marcos. Yung kanyang kalahi ay pilit pinipigilan na makauwi ng bansa ang isang Pilipino. Natural born Pilipino. Pero ayaw nilang pauwiin sa Pilipinas. Natural born Pilipino. Ganyan po kawawalang hiya, mga kabayan. Pero pagka Senadora ang iyong tututukan, si Bongjing lang ang may problema at salot ng bansang Pilipinas. Siya lang po ang magiging salot. Hindi po kasama si Ading. Yan po, mga tambay, ang isang senadora, mga tambay, napakagaling po mag-divert ng issue pagdating po kay Bongbong. Kaya niya po i-divert. At nahandyan po si Bongjing. Kaya nga sinasabi natin, ulit-ulitin ko, kung walang Bongbong sa pamahalaan, wala pong Bongjing na Senate o Speaker of the House. Hindi po kailanman magkakaroon ng Bongjing na Speaker kung walang Bongbong, mga kabayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po. At sa patuloy po nagsusubscribe, maraming salamat din po. Mabuhay po kayo. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Shoutout po kay Ma'am Nancy, kay Tatay Nick ng Canada, Gay at Siena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Chidorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jobilin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, Bei Chichiyoko, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo, mga tambay. Ingatan nawa po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, yung panalangin at dalangin po natin sa pamilya Duterte,
Pagsamasamahin po natin ang ating madasal na maingatan po sila, maingatan po ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulong Duterte, maingatan po at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Thank you po sa madasal. At ganun din po mga tambay, tayo po'y magdasal na tayo po'y maingatan at ganun din po ang ating buong sambahinan. Thank you po. Sa muli, paalam. Bye-bye.